Pareho daw nabudol itong si Santa Mama mga kababayan, Leni Robredo at si VP Sara Duterte. Yan po ang sabi nitong si Maharlika mga kababayan. Dahil anya, kung si VP Inday ay nabudol ni BBM, eto naman daw si Santa Mama, Leni Robredo mga kababayan, ay nabudol ng mga dilawan. Ginamit lang daw ito ng mga dilaw dati mga kababayan bilang kanilang frontrunner. Pero ngayong wala na daw itong silbi sa kanila, ay nilalaglag na nila itong si Leni Robredo. Kaya naman daw kinakagat na siya ngayon ni Trillanes. At eto namang mga dilaw ay wala nang pake dito kay Leni. Nagsilipatan na daw kay BBM itong mga dilaw mga kababayan. At ang kanilang ginawang frontrunner ngayon ay si Risa. Kaya nga sa tweet nitong si Estela Sundalong Kaning Trililing mga kababayan ay Risa na. Mas magaling daw leader ito si Risa Hontiveros mga kababayan kaysa kay Leni Robredo. Kaya sabi nito si Maharlika ay talaga puro mayroong purpose yung pagkikita nito si Leni at ni VP Sara. Panoorin po natin ha. First quarter of the year, may nakarating na sa akin na information na si Leni ay inatsapwera na ng mga dilawan. Dilaw! Si Leni ay binababoy din ng kanyang ka-liberal party. Binababoy si Leni! With Inday Sara. So silang dalawang babaeng inape, first quarter of the year pa lang, talagang binaaway na ni Trillanes si Leni kasi. So paano na yan mga pinklawan? Etong inyong pambato na si Leni Robredo ay nilalaglag na ng mga dilawan dahil pinagpalit na kay BBM. Gusto ni Trillanes. Yes. Na iitsapwera si Leni. Ito ay ayon sa akin at alam ko rin kung sino ang nag-set up ng meeting. Okay? Sino? Busy po ako sa aking birthday celebration for 2 weeks now. Alam ko kung sino nag-set up ng meeting. Tinatapo na, okay, nila Hontiveros. According to my source, gusto nilang iitsapwera na si Leni Robredo sa Liberal Party. Kasi nga, feeling nila, parang, hindi feeling nila, nakikita nila na wala nang ganung klaseng popularity. Kaya pala, hindi natatakbong, senador si Leni. Pero talo din yan eh. Sorry. Although, 15 million, kung boboto ulit ang 15 million na nakuha mga kababayan, baka, pero initsapwera na po siya ng Liberal Party mga kababayan. At pinalitan na ni Riza Hontiveros. Wala ng support kay Leni kasi tinapon na nga nila. Bilang gusto ni Trillanes siya magpresidente o si Riza Hontiveros pero more on... Ang kapal ni Trililing. As if naman mananalong mayor ng Caloocan. Tapos may gana pa maging presidente. Trillanes talaga. So yun yung chika boom boom na yan. At di ba lumabas sa I think, ito kasi, actually ito, hindi ko pa nababasa lahat yung mga tweet at mga balita. Ito kasi galing sa ating source. So, yung meeting na yan, hindi yan pwedeng aksidente lang. I know that. Okay? Kasi si Leni at saka si Inday Sara, pareho ng kapalaran. Parehong nabudol. Okay? Nabudol ng kanyang mga kaparty sa liberal, bangka camping, at si Sara nabudol ni Bangag. Ngag-ngag. Dyan mga palangga ay si Leni pala, according to my source, ay gustong magprotesta muli laban kay Bangag Jr. sa Pandaraya sa 2022. Dahil mayroon na pong ebidensya ngayon mga kababayan eh. Si Glenn Chong mga kababayan, mayroong first-hand information na mayroon dang effort mga kababayan itong sina PBBM na i-jack up ang kanyang boto. Although mga kababayan, no question na nanalo siya. Siya naman talaga ang nanalo si BBM. Kaso lang mga kababayan, the fact, ayon dito kay Glenn Chong, na dinagdagan ang boto para makahabol sa 32 million ni VP Sara is isa ring form ng pandaraya. Kahit nanalo ka, pero may elemento ng pandaraya dahil gusto mong i-level ang iyong boto kay VP Inday na 32 million, 31 million sa iyo, ay disqualified ka daw nun mga kababayan eh. Pwede ka pang makasuhan dahil ng daya. At kapag magkataon yan mga kababayan, hindi naman si Leni Robredo ang mauupo sa presidente, kundi si Sara Duterte dahil siya ang vice-presidente eh. Kung nangyari po iyon mga kababayan bago na proclaim ang presidente at vice-presidente pwedeng si Leni, siyang umupo, ma-disqualified si PBBM pero nakapanumpa na eh. At kung matatanggal man si BBM mga kababayan, si Sara ang papalit.
hindi pa rin si Lenny. Pero, gayon pa man mga kababayan, alam ni Lenny yan. Pero gusto talaga niyang ituloy yung protest sa iyang mga kababayan dahil malakas po ang kanilang ebidensya na nag-Glenn Chong mga kababayan. Mayroong first-hand information si Glenn Chong. Okay? Noong 2022 election, di ba? Si Attorney Glenn Chong ay may affidavit yan na sinasabing nandaya talaga si... Ang estilo ng mga mga kababayan, ng mga ngag-ngag dyan, lahat ng mga kontrobersiya, kahit totoo, lalong-lalo na mga totoo, hindi na pinapansin. Wala silang response sa kababayan. Pinapabayaan lang hanggang mamatay ang issue. Bahala kayo dyan, magngangak-ngak. Wala kayo mahihita sa amin. Kusang mamamatay ang issue mga kababayan, makakalimutan. Kagaya na kay Dati Binag. Ano nang nangyari? Hindi man lang sinagot, di ba, na peke yan, wala man lang denial. Hinayaan na lang mga kababayan na matay ang issue. Bangal Jr. But anyway, between the Liberal Party, gusto palang mag-i-push siya na ni Lenny ang, according to my source, yung protesta na naman sa President. Kaso wala siyang nakukuhang support sa kala Trillanes, kala De Lima, dito kala Ontiveros. Ayaw na nilang suportahan si Lenny mga kababayan. Dito sa sa planong protesta sana ni Leni Robredo na pandarayan ni Marcos. Hindi man sa mga kababayan na siya ang nanalo. Pero the fact na nandaya para dagdagan ang boto, yan po ang gusto iprotesta ni Lenny. Na ayaw naman ang kanyang mga kasamahan sa Liberal Party mga kababayan dahil ang magbe-benefit ay si Sara. Kasi, nakita nila na hindi ka na namin kaisip, pero nakikita nila na, yun na nga, ginamit lang nila si Lenny, loser lang talaga sila. So ngayon, kanya-kanya sila, alam niyo naman sa politika, di ba? Karamihan ay greedy, karamihan ay vested interest. Ang lahat ng ito mga kababayan, ay isa lang naman ang dahilan, napaka-major factor, aside sa ngag-ngag, ay ang kanyang asawang si Admiral. Yan talaga. Kung hindi yan nakialam mga kababayan, malamang okay pa ang unit team, di ba? Actually, pareho ng kapalaran si Lenny at si Inday Sara. So, ayon sa aking source, start with letter P. Letter P, Panelo ba? Yung nag-arrange niya. Hindi daw, sabi ni Maharlika, hindi daw si Panelo. Easy ako nakakarating yung mga information. So, start with letter P. So, letter P, matagal na akong, i-give mo na. Matagal ko nang alam kung sino si letter P. No, it's not Panelo. Hindi si Panelo. Sino pa ba ang letter P na taga Bicol? Si Papa Trillanes. Papa Estela. Taga Bicol din yan Lumipat lang sa Caloocan. Okay. Ngayon, mga palangga, so, ang kwento talaga niyan, hindi naman din talaga politika. But syempre, diyan nagsistart yan. So siguro, I don't know kung ano pinag-uusapan nila. Pero ang sabi ni Trillanes diyan, mga palangga, okay, nanggagalaiti si Trillanes. Ano ba sabi ng hitak? Nanggagalaiti si Stella Ling. Sabi ni Trillanes sa tweet niya, Ma'am Lenny, gusto nga naming ipa-impeach si VP Sara, tapos binastos pa niyan si Senator Risa. Bakit po paminit? Sabi niya, are you siding with her? Okay. Are you siding with her? Sinabi ni Trillanes, kitang-kita mo, nakakampi talaga siya ni Lisa Bangag at ni Marcos kasi ang author Admiral ng impeachment ni Sara ay si Lisa Bangag o si Lisa Smuggler. Ang mga dilawan mga kababayan na naging dilaw nga sila dahil hate nila ang Marcos. Ngayon, joiners na! Ayun, nakita niyo kung gaano kabgago to si Trillanes. Bakit naman niya utusan si Lenny kung sinong imimit ni Lenny? Di ba? Bakit niya utusan si Lenny? Bakit niya didiktahan si Lenny? Diniktahan na nga nila Yung si Pangilinan at saka si Marojas, hindi na rin sila in good terms ngayon. Wasak na ang kakampi. Talagang inabandona na nila si Leni Robredo mga kababayan. Kasi ang mga kakamping na anti-Marcos, matotoong anti-Marcos, nandoon pa rin. Kaya naman mga kababayan, nag-meeting si Sara at si Lenny. Coincident pa rin ba? Pwede naman din. Pero hindi yan ibig sabihin na kalyado na sila.
sa kanilang pinaglalaban pero nagpapakaramdaman sila. Yung mga kakamping na mga tinraidor kayo, kung may kakamping kayo dito, katulad ni Betrayed me. Trillanes, katulad ni Ontiveros, na inappoint ang kanyang sister at ang brother-in-law ni Bangag Jr., hindi na yan magiging kakampi ni Lenny. Okay? Hindi na magiging kakampi ni Lenny kasi nagkaroon na ng benepisyo si Ontiveros sa kay Bangag. So that, yung mag-anak ni Hontiveros mga kababayan, kaanib na ng bagoong Pilipinas. Inappoint ni BBM. yun ang nangyayari ngayon. Kaya naman si Lenny, according to my source, somehow, hindi lang ina-announce ni Lenny siguro to, maybe one day, is thankful pa rin siya dahil hindi hinayaan ni Duterte na magwagi si Bangag Jr. sa kanyang electoral protest. Di ba? In fairness mga kababayan hindi nakialam si Pangulong Digong dito sa protesta ni Marcos. Kahit pa kalaban ni Duterte si Lenny. Kinatigan pa nga ng korte mga kababayan si Robredo. Dahil ayaw makialam ni Duterte Hindi katulad ngayon mga kababayan eto talagang ngag-ngag nga napakalaki pa ng utang na loob kay VP Sara. Siya pa ang nanguna para itirisin. Etong si VP Sara sa pamamagitan ng kanilang mga alipores dyan sa Kongreso. Noong 2016. Grabe grabe yung politika mga palangga. So ngayon, di ba? Ngayon, during 2016 ay nanghingi ng tulong yung si Bangag Jr. at saka si Lisa Tanas sa Duterte administration. Natulungan sila para manalo sila sa kanilang electoral hindi protest. Tinulungan. Diba? Delikado pa yun mga kababayan Kung si BBM ang naging vice presidente, baka malamang papatalsikin si President Digong para uupo si Ngag-Ngag Jr. Tapos pwedeng re-election, di ba? Nalala niyo ang sabi ni Pangulong Duterte doon, matatapos ni Lenny ang kanyang vice presidency. Which is nangyari nga talaga. And good thing na rin. Even though ako ay kakampi ni Bangag noon, tama na rin na natapos ni Lenny ang electoral process kasi budol talaga itong putang ng Marcos Jr. na to. Pero in fairness mga kababayan hindi naman si Pangulong Digong ang umaaway kay Lenny. Si Lenny ang umaaway kay Duterte, di ba? Kung ano-ano mga statement mga kababayan. Ang ginawa ni Pangulong Digong, sinasagot lang ang mga birada ni Lutang. Tapos kung sasagutin, parang pinagmukha na si Duterte ang may kasalanan mga kababayan ng aaway. Sinagot lang Gayon pa man mga kababayan, hindi po ginipit ni dating Pangulong Digong itong si Lenny sa kanyang budget, di ba? Ko kayo mga Hindi katulad ditong mga ngag-ngag ngayon mga kababayan, grabe. Grabe kung makapandungis ng putik dito kay VP Sara. Ang pinaglalaban nyo noon ay para sa bayan. Galit kayo kay Marcos. Nanalo naman talaga si Lenny, sabi ni MHT Chief. So ngayon, mga palangga, mag-a-agree na siguro tayo ngayon dyan dahil sa ginagawa ng pangbababoy ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas. So ang kwento kasi niyan talaga malalim. Dahil malalim yung si Bangag kay Duterte noon. Nanghingi sila, di ba? Nanghingi pa nga, gusto pa nga magpa-appoint sa Department of Agriculture. Ang kapal na mukha ngayon, nag-resign nga. Tamad mga kababayan, Pinagbigyan ni Pangulong Duterte. Tignan nyo, hindi pinagbigyan ni Pangulong Duterte kasi alam ni Pangulong Duterte na bangag si Ngag-ngag siya. So nanghingi ng tulong para si Lenny ay matanggal sa pagiging VP niya during that time, pero hindi pinagbigyan ni Pangulong Duterte. Ang sabi ni Pangulong Duterte, Lenny, ay matatapos mo ang iyong term. Kung si Duterte ay katulad ni Lisa Tanas, katulad ni Tambaloslos, katulad ni Marcos Jr., hindi natapos ni Lenny ang kanyang termino. Kasi makikipagtulungan si Duterte sa mga Marcos. Kaya you open your minds. Mga palangga, ibuksan niyo yung mga isipan, yung mga kakamping. I know you are for the people. Kakamping! I know para kayo sa Pilipino, kaya galit na galit nga kayo. Gayon pa man mga kakamping, hindi naman namin sinasabi na pumampi kayo kay Sara. Pero kung kakampi kayo bahala. Ang sinasabi lang namin, panindigan nyo. Di ba anti-BBM kayo? Bakit hindi kayo nagsasalita laban kay BBM ngayon? Yan lang. Ngayon, binababoy na si Lenny ng kanyang kapartido. Pinagpalit, Ang Liberal Party, pinagpalit si Lenny kay Ngag-Ngag. Kung loyal talaga kayo kay Lenny, kinagat na ni Trillanes si Lenny. Anong masasabi niyo dito mga kababayan?
na lalo nang umiinit ang politika dito sa ating bansa dahil ang dating magkalaban, Pink Lawan at si Sara ay parang nag-tok-tok-tok na. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.